ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tatay ang sinasabing unang lalaking inibig ng kanilang anak na babae. Pero minsan ang tatay din ang unang dudurog ng puso ng kanyang dalaga. Ikaw kabarangay, minsan ba'y sinaktan ka ng iyong ama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jem, 19 years old, may daddy issues. Mula pagkabata kasi ay babaero na ang tatay kong si Rico. Lagi kong nakikita noon si nanay na iyak ng iyak dahil meron na namang ibang babae si tatay. Palagi silang nag-aaway dati ni nanay. Hinahayaan nilang makita ko yon at siguro dahil bata pa lamang ako ay aware na ako sa pagiging toxic ni tatay. Kaya nadala ko sa pagdadalaga ang galit ko sa kanya, Papa Dudut. At dahil sa daddy issues ko kaya siguro ako nakatagpo ng best friend na may katulad ko ring problema. Si Bianca, kaedad ko lang din siya. Kaklase ko at siya ang nasasabihan ko sa mga galit ko sa tatay ko. Siyempre, kinakampihan niya ako dahil naiintindihan niya ang pinagdaraanan ko. Dahil ganun din naman siya sa tatay niya. Pero ang alam ko ay mas malala ang tatay ni Bianca kesa sa tatay ko, Papa Dudut. Hello? Beshi! Oh, Bianca. Bakit ka umiiyak? Beshi kasi! Ay, nako. Tatay mo na naman bang problema mo? Bakit? Meron pa bang bago? Ano na naman ba kasing nangyari? Gusto niya mag-shift ako ng course. Nursing na lang daw ang kunin ko para mabilis ako makapunta sa ibang bansa. Ha? Sira ulo ba siya? Kung kailan malapit ka ng graduate, tsaka ka naman niya gustong mag-shift? Hindi talaga nag-iisip yung tatay mo, no? Sarap ipaanod sa baha. Sinabi ko naman sa kanya yan. Pinaliwanag ko na malapit na ako makatapos. Tsaka journalism talagang gusto ko. Pero sabi niya, wala naman daw pera sa course ko. Sana, sinabi mo na yan ng passion mo. Hindi naman daw ako mapapakain ng passion ko. Ano bang klaseng tatay siya? Pangarap ng anak hindi masuportahan? Paano na yan? Susundin mo siya. Tumanggi ako. Pero alam mo naman si tatay. Kailangan, lagi siyang panalo. Kaya ikaw na naman tong nagpatalo. Ano bang gusto mong gawin ko? Labanan ko pa siya. Oo! Palagi ka na lang nagre-reklamo sa mga ginagawa sa'yo ng tatay mo eh. Paano ako makakalaban kung binubugbog na niya ako? Binugbog ka na naman? Dahil lasing ulit? Drugs ulit? Binugbog lang niya ako dahil galit siya. Walang kahit na anong alak o droga. Galit lang siya dahil kinukontra ko siya. Alam mo ang tatay mo talaga kahit kailan eh, no? Ano nang plano mo? Susundin mo siya? Gusto kong takasan siya. Go! Suportahan kita dyan. Lumayas ka na sa bahay nyo. Mula nung namatay ang nanay mo, wala nang ginawang tama yung tatay mo eh. May konti pa naman akong ipon. Hihinto muna siguro ako ngayong sem para mag-work tapos… Ay hindi ka hihinto, Beshi. Sayang oh. Malapit ka nang matapos eh. Ituloy mo pa rin. Patunayan mo sa tatay mo na kaya mo kahit hindi ka niya sustentuhan. Gusto ko naman yung plano mo. Pero kung magpapakatotoo ako, hindi ko kaya, Beshi. Maghahanap ako ng uupahan ko. Siyempre, babayaran ko yun. Iba pa yung gastos sa pagkain ko. Magbabayad pa ako ng tuition. Beshi, paano kung sa bahay ka muna tumira? Mahal ka naman ni nanay eh. Parang anak na ang turing niya sa'yo.
Nakakahiya, Beshi. Baka naman maging pabigat pa ako. Sabi mo nga halos gipitin na rin kayo ng tatay mo sa sustento. Tapos dadagdag pa ako. Ano ka ba? Magaling mag-budget si nanay. Tsaka tumulong-tulong ka na lang sa mga gawaing bahay para bayad ka na. Tapos kung makahanap ka ng sideline, di yun. Mag-abot ka kay nanay kung may pasobra ka. Pero walang pressure. Maiintindihan ka ni nanay. Bala ko naman talagang maghanap ng trabaho eh. Isasabay ko na lang yun sa pag-aaral ko. Mag-aambag ako, syempre. Basta, Beshi, papayag ang nanay mo ha. Tsaka dapat, hindi magalit ang tatay mo sa akin. Baka isipin niya, dagdag pa akong palamunin. Hindi yan. Akong bahala. Mag-impake ka na ha. Uuwi ka na sa amin, Beshi. Punching bag si Bianca ng tatay niya, Papa Dudut. Alam namin yon ni nanay kaya kampante lang din ako na i-offer ang bahay namin sa kanya kasi alam kong gusto rin siyang tulungan ni nanay. Halos maiyak nga ako noon at si nanay noong makitang bugbog sarado si Bianca noong dumalaw sa amin. At minsan pa ay pinilit siya ng tatay niya na sabayan siyang mag-drugs. Tinulungan namin siya ni nanay para ipabarangay ang tatay niya. Ipapahuli na rin sana sa pulis ang tatay niya kaya lang ay naawa si Bianca. Hindi rin niya matiis ang tatay niya. Minsan nga noong nakatambay si Bianca sa tindahan malapit sa bahay nila ay bigla siyang kinaladkad ng tatay niya. Akala noong tatay niya ay inaabangan ni Bianca ang boyfriend niya. Wala namang boyfriend si Bianca. Tumambay lang siya roon dahil ayaw niyang makaharap ang tatay niya sa bahay. Kasama kasi ng tatay niya noon ang mga kaibigan niya. Ang mga kaibigan ng tatay niya ay madalas malaswang tingin kay Bianca. Wala namang pakialam ang tatay niya kahit pinagnanasaan ng mga kaibigan niya si Bianca. Ganon kademonyo ang tatay niya, Papa Dudut. Di ayan na naman po. Nagdrama na nga siya. Jem! May lang naman yun, Bianca. Ito naman. Katakot kayo ha. Ngayon pa lang, nagkakampihan na kayo ni nanay. Palibhasa, hindi mo ako makampihan kapag nagtatalo kami ng tatay mo. Lo, si nanay. Sa'yo kaya ako kampi, syempre. Kaya lang nakakapagod na kasi yung away niyo ni tatay. Gusto ko lang i-prioritize yung mental health ko. Kaya ayaw akong nakikisawsaw sa mga away niyo. Bakit po ba kayo nag-aaway ni Tito Rico? Di dahil sa pambababae niya. Linggo-linggo na lang. Iba't ibang babae ang nahuhuli kong kausap niya. At hindi lang kausap, Bianca ha. Ka-eme na rin. Sinundan nga ni nanay sa motel si tatay dati. Nakipagsabunutan pa sa kabit ni tatay. Ang walang kwenta nitong tatay. Aba, yung kabit pa ang kinampihan. Ayun, tinulak ako sa kanal. Ang kapal na mukha nila. Tita, bakit hindi niyo na lang po hiwalayan? Niloloko na po pala kayo ng paulit-ulit eh. Paano ba? Pinaramdam na sa amin ni tatay na hindi kami mabubuhay kapag umalis kami sa poder niya. Tama naman siya. Siya ang bumubuhay sa amin. Di tis na lang talaga. Diba, Nay? Kahapon nga, nahuli ko na naman. May kausap na ibang babae. Ako, estudyante pa. Ang galing talaga mambola ng tatay mo, Jem. Alam ko yung estudyante na yan, Nay. Last month pa nakaka-date ni tatay yan eh. Last month pa, pero wala kang sinabi sa akin. Nakakasawa na kasing i-report sa inyo. Wala rin namang nangyayari. Kahit pagsabihan o bungangaan nyo si tatay, hindi pa rin siya magbabago. Babaero pa rin siya hanggang next life niya. Grabe naman po pala si Tito Rico, no? Sweetheart! Jem! Andito kami sa sala. May tinake out akong liempo. Eto, kainin nyo na. Tiran nyo lang ba yan ng kabit mong estudyante? Saan naman galing yan? Sweetheart naman, walang papantay sa'yo kahit sino pang bata ang hirap sa akin. Halika nga rito, pakis nga kahit dalawa lang. Ano ba? Tigilan mo nga ako, Rico, hindi ako tanga. Alam kong nambababae ka na naman. Kailan ka ba magbabago, ha? Kapag nakita mo na ako sa loob ng kabaong? Huwag ka naman ganyan magsalita, sweetheart.
Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Ikaw ang buhay ko eh. Sinungaling! Palagi mo na lang ako sinasaktan. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Gusto lang nilang sirain ang relasyon natin. Inggit lang sila dahil meron kang asawang mukhang 30 pa lang. Pogi at matikas, di ba? Ay nako, hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Hindi mo na ako mabobola. Hindi kita binubola, sweetheart. Isumpa ko pa yan sa harap ng anak natin at itong si... Bianca po, Tito. Beshi po ako ni Jem. Itong si Bianca. Napakaganda naman ng kaibigan ng anak ko. Jem, mag-ayos-ayos ka nga rin naman para hindi nakakaya pag tumabi ka rito sa kaibigan mo. Hala, si Tito Rico naman. Papa Dudut, kumukulo na ang dugo ko noon kay tatay pero hindi ko na siya sinagot pa. Hindi ko na rin siya kasi kinakausap ng mga panahong yon. Ayoko na lang ma-stress kaya hinayaan ko na lamang siya. Alam ko namang wala ring patutunguhan kung mag-uusap pa kaming dalawa. Si nanay naman ay marupok pa rin dahil sa pambobola ni tatay. Tinanggap na lang niya ulit at parang walang nangyari. Parang hindi siya na-stress sa nalaman niyang bagong estudyanteng kabit ni tatay. Sobrang martir ni nanay, Papa Dudut. Alam niyo bang ilang beses nang nagkaroon ng sakit si tatay dahil sa pakikipagsiping niya sa iba't ibang mga babae? Nahawa na nga rin si nanay isang beses. Pero imbes na iwan ay mas lalo pang dumikit si nanay kay tatay. Dahil pinaramdam sa kanya ni tatay na wala nang ibang papatol kay nanay, lalo't nahawahan na siya ni tatay ng sakit. Akala ni nanay, hindi ko alam ang tungkol doon pero napakinggan ko yon habang nagtatalo silang dalawa sa kwarto, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang tumira si Bianca sa bahay, kahit papaano ay naging maginhawa ang buhay namin ni nanay. Masipag ang beshi ko. Kahit na hindi na utusan ni nanay ay siya na ang nagkukusa. Kaya madalas ay nag-relax lamang ako at nakakapag-focus sa pag-aaral ko. Magaling nga itong si Bianca na pagsasabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagtulong niya sa bahay namin. Bilib nga si nanay at parang mas paborito na niya si Bianca kesa sa akin. At ganon din ang nangyari kay tatay. Kung kami ni tatay ay hindi nagbabanding, sila ni Bianca ay madalas magkausap. Kapag umuwi si tatay sa bahay ay lagi silang nagkakausap. Minsan pa nga ay sabay silang nanonood ng basketball. Aaminin kong naiinggit ako kapag nakikita ko ang bonding nilang dalawa. Dahil hindi naman kami nagkaroon ng ganong koneksyon ni tatay. Bakit kaya ni tatay nagagawang makipag-bonding kay Bianca? Pero sa akin na sarili niyang anak ay hindi niya magawa, Papa Dudut. Asan na ba si Bianca? Umalis pa siya ng bahay? Tama na nga po, Tito. Sumasakit yung tiyan ko kakatawa sa jokes niyo eh. Ayun lang pala siya. Maganda naman kasi ang tawa mo. Sige, sumigi ka pa nakalakak. Bianca! Beshi! Ay, uy, Beshi! Kanina pa ako chat ng chat sa'yo eh. Hindi ka nagre-reply. Ay, hala, hindi ko kasi chinecheck yung phone ko eh. Ito kasing si Tito Rico, puro kwento. I-check mo na kaya ngayon. Dalian mo. Ba't di mo na lang sabihin ngayon kay Bianca kung anong kailangan mo? Kung makapagdiman ka naman sa beshi mo, nak. Huwag ganun. Hindi kita pinalaking ganyan ha. Nakakaya rito kay Bianca oh. Hindi ka kasali sa usapan namin. Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa akin? Nagtataka pa ba kayo kung bakit? Mabuti pa tong si Bianca. Kaya akong respetuhin. Ngayon lang yan. Hindi ka pa kasi masyadong kilala. Pusta ano? After a month, makikita na niya kung ano man ang nakikita ko sa'yo. Beshi, okay naman si Tito Rico. Masyado mo lang yata siyang ginajudge. Wow! So si tatay na ba ang bagong beshi mo?
At kayo na tong nagkakampihang dalawa, ha? Uy, Beshi, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Samantalang dati, lagi mo akong kinakampihan kapag nagsusumbong ako sa'yo tungkol sa kanya. Oh, ako pala tong sinisiraan mo sa kaibigan mo eh. Bakit ka naman ganyan, anak? Sarili mong tatay sinisiraan mo sa ibang tao. At ako ba tong masama ngayon? Maliban na sabihin ko sa kaibigan ko ang totoo. Huwag nga kayong manipulative, Tay. Kilala niyo ang sarili niyo. Uy, Jem, Beshi, Oo, tama na. kilala ko sarili ko. Alam kong mabuti akong ama. Hindi ako perpekto, pero ginutom ko ba kayo ng nanay mo? Pinabayaan ko ba kayo? Obligasyon niyong buhayin kami ni nanay. At saka kung makapagsalita naman kayo, akala niyo consistent kayong magbigay ng pera kay nanay. Kung hindi pa nga siya magmakaawa sa inyo, hindi pa kayo mag-aabot eh. Sa hindi naman palagi malakas ang kita ko Matuto ka naman magpasalamat. Mabuti ka't hindi ako kagaya ng ibang amor yan na tinalikuran ng mga anak nila Parang itong si Bianca. Pinabayaan na lang ng tatay. Di ako gagaya ron. Maayos ako. Di ako nangiiwan ng pamilya. Hindi nang iiwan, pero nang bababae naman. Beshi, huwag ka namang... Kakampihan mo talaga si tatay, ha? Bakit hindi? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang tong gumagawa ng problema at ikagagalit mo, Jem. Nananahimik ako rito Tapos pinagmumukha mo akong masama sa harapan ng kaibigan mo. Nakakahiya. Nakakahiya? Talaga ba, ha? Meron kayo nun? Beshi, hindi na tama yung pananalita mo sa tatay mo. Awat na. Oo, sige na. I-check ko na lang yung messages mo sa akin. Wag na. Magsama na lang kayo ni tatay. Tingnan mo tong batang to. Ang lakas ng toyo. Manang-mana sa nanay. Nako, kung masama lang akong tatay, sinaktan na kita Kaso hindi ako ganon. Hindi ako kagaya ng tatay ni Bianca na nambubugbog. Babait ako. Umawat ka na nga, tay. Ikaw na tong kinakampihan ng best friend ko, Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Magsama kayo ni Bianca. Buisit! Gigil na gigil ako sa pagiging manipulative ni tatay. Ewan ko kung bakit naniniwala sa kanya si Bianca. Hindi na umaandar ang ganong klaseng mga salita ni tatay sa akin at hindi ko naman masisisi si Bianca dahil yon ang unang beses na nakaharap at nakasama niya si tatay. Magsisisi talaga siya kapag tumagal. Malalaman din niya ang kabulukan ni tatay. Nakakaumay ang ganong ugali ni tatay, Papa Dudut. Napakasinungaling. Akala niya siguro nakakatuwa ang pagiging bolero at mayabang niya. Panay ang puri sa sarili hindi naman totoo ang mga sinasabi. Dahil sa pagiging close ni na tatay at Bianca nawala na ng time ang best friend ko sa akin. Hindi na nga kami halos nakakapag-usap. Lagi na lang silang dalawa ni tatay ang magkaut-utang dila. Parang sila pa itong mag-ama. Kapag tinitingnan ko sila ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Bakit napakabait ni tatay kay Bianca pero sa aking anak niya ay lagi siyang walang kwenta. At isang araw ay nalaman ko na ang katotohanan. Si Jem tsaka si tatay. Bakit palagi silang nawawala? Hanapin ko nga. Baka kung ano nang ginagawa ng mga yun. Teka. Ano yun? Anong ingay yun? Puntahan ko nga. Anong ginagawa niyo? Beshi! Anak! Mga baboy kayo! Bakit kayo naghahalikan? Bakit kayo nagyayakapan? Beshi, magpapaliwanag ako. Ibeshi mo yung mukha mo! Paano mo ito nagawa sa akin, Bianca? Bakit tatay ko pa ang pinatulan mo? Walang kasalanan si Bianca, anak. Kasi ikaw ang may kasalanan ng lahat! Manipulative ka kasi! Pinaniwala mo ang best friend kong mabuti kang tao! Porket alam mong may problema siya sa tatay niya, kaya inabuso mo ang kahinaan niya! Hindi totoo yan. Hindi namin sinasadyang mahulog sa isa't isa. Nangyari lang talaga ang dapat mangyari. Dapat mangyari? So ano tong ginagawa niyo? Dapat tong mangyari? Wala kang nakikitang masama sa tukaan yung dalawa ng best friend ko? Ang best friend ko na kaedad ko lang? Ano ba, dalaga na si Bianca. Nasa tamang edad na siya. Tama si Rico, Jem. Tsaka ako naman tong nagdesisyon na pagbigyan ng tatay mo Gusto ko siya. Mabait si Rico sa akin at sana makita mo yun.
Kung bibigyan mo lang ng chance ang tatay mo, Bianca, ano ba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ilang beses kong kunento sa'yo kung gaano kagaling magmanipula ang tatay ko. Bakit ka nagpabiktima? hindi ako nagpabiktima. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin eh. Mahal ko ang tatay mo. Ako mismo ang pumili sa kanya. At walang masama kung nagmamahalan kami. Parehas kaming nasa tamang edad na. Kung makapagsalita ka, akala mo wala si nanay sa eksena, ha? Hoy, Tay! Ipaalala ko lang sa'yo, ha? Kasal ka kay nanay! Magkasama pa rin kayo sa iisang bahay! Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na hayaan mo na lang kami ng best friend mo na magmahalan. Hindi kami makakasagabal sa'yo. Basta wag mo lang sasabihin sa nanay mo tungkol sa amin ni Bianca. Wow! Wow naman talaga, Tay! Hindi ko alam kung bakit hindi ka kinikilabutan sa mga sinasabi mo. Ayos ka rin talaga eh, no? Bakit? Anong balak mo? Anong balak ko? Magsusumbong ako kay nanay. Paalisin namin si Bianca. Hindi ako papayag sa plano mo. Wala kang magagawa. Nasa tamang edad na rin ako para magdesisyon sa ikabubuti ko. O sige, gawin mo yan. Magsumbong ka sa nanay mo. Pero Rico… Talaga! Magsusumbong ako! Pag nagsumbong ka, tapos na ang sustento ko sa inyo mag-ina. Iiwan ko kayo at magsasama kami ni Bianca. Talaga, Rico? Magsasama na tayo? Oo naman. Kung magsusumbong tong si Jem. Pero mukhang malabo eh. Wala naman tong trabaho na ipagmamalaki. Pareha sila ng nanay niya. Paano sila mabubuhay pag wala ako? Talagang gigipitin mo kami, Tay. Kami na nga tong inaagrabyado mo sa pagluloko mo. Pero kami pa rin ang dehado. Hindi naman sana kayo madedehado kung mananahimik ka lang eh. Ang ayos kong kausap. Gusto mo bang makita na nahihirapan ang nanay mo? Kita mo naman sa edad niya. Hindi na niya kaya magtrabaho. Ikaw din. Sa huli, baka ikaw pang sisihin niya. Ang kapal ng mukha mo! Tsaka, Beshi, kapag nagsumbong ka, sisingilin na rin kita sa mga utang mo sa akin, ha? Ilang libo din yun. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Oh, talaga? Inutangan ka pa pala nitong anak kong batugan na to? Di paano ba yan? Magsusumbong ka pa ba? Ha, Jem? Talo ka na oh. Wala kang panlaban sa amin ng beshi mo. Nagtawanan lamang sina Tatay at Bianca nang makitang gipit na ako sa sitwasyon nilang dalawa. Pagkatapos noon ay nagbalik sila sa paghahalikan at paglalambingan. Parang hindi nila ako nakikita at nakakasama ng loob yon, nakakasuka silang dalawa. Umalis ako para magpahangin. Ilang araw na wala noon si nanay dahil umuwi siya ng probinsya para alagaan ang bunso nilang kapatid na merong sakit. Kaya siguro yan lakas ng loob ni Bianca at tatay na gumawa ng kademonyuhan. Habang naglalakad noon ay hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan ni Bianca. Bigla ko naalala ang mga kwento niya kung paano siyang na-attract sa mga may edad na lalaki. May mga naging boyfriend siya na halos kaedad ng mga tatay namin. Doon daw siya nakakahanap ng comfort. Doon lang ako napapailing noon, parang kasalanan ko na pinatuloy ko si Bianca sa bahay namin. Parang ako pa ang naging dahilan kung bakit nila pinagtataksilan si Nanay Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako nagsumbong kay nanay kahit kating-kati na ang dila ko na magsabi kay nanay, pero hindi ko po ginawa, Papa Dudut. Pero pansin niyang balisa ako at madalas kong iwasan si nanay. Nakokonsensya kasi ako at iniiwasan na rin si Bianca. Galit na galit ako sa kanya at wala naman siyang attempt na lapitan po ako. Ni mag-sorry ay wala sa kanyang bokabularyo. Tuloy pa rin ang relasyon nila ni tatay. Kapag wala si nanay ay doon sila malayang naglalandian. Kapag andun naman si nanay sa bahay ay nag-check-in na lamang silang dalawa. Sobrang bigat sa pakiramdam na itago ang sikreto nilang dalawa, Papa Dudut. Pero wala akong magawa, hawak kami ni tatay sa leeg at alam kong tototohanin niya ang pagbabanta niyang iiwan niya kami ni nanay at pababayaan oras na magsumbong ako. At si Bianca, totoo naman kasing malaki ang inutang ko sa kanya.
Pero ang inutang ko sa kanya ay ginamit namin ni nanay para pangtapal sa kulang na allowance na inaabot ni tatay sa amin. At napakasakit lang na ginamit ni Bianca yon para gipitin ako sa sitwasyon namin. Grabe ang pinagdaanan ko noon, Papa Dudut. Oh, Nay, bakit po kayo umiiyak? Ang tatay mo kasi, Jem. Ano na naman bang ginawa niya? May kutob ako na meron na naman siyang bagong kabit. May bago pa ba dyan? Hindi ka na nasanay, Nay. Alam ko namang lagi siyang may kabit, anak. Hindi siya nawawala ng babae. Alam ko rin naman yun. Pero iba kasi ngayon eh. Anong ibig niyong sabihin? Hi, tita! Hi, Jem. Hi, Bianca. Anong pinag-uusapan niyo? Wala kang pakialam. Ito talagang beshi ko. Wala na naman sa mood. Si tita na nga lang ang kausapin ko. Tita, anong meron? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa ah. Ang Tito Rico mo kasi, Bianca. Alam kong may babae siya. Oh, meron ulit? Nagtataka ka ba? Sino kaya yun, no? Nahuli niyo po ba si Tito? Hindi pa. Mag-iimbestiga pa ako. Alam niyo, tita, kung ako lang po, hayaan niyo na po si Tito. Mabait naman po siya eh. Puro trabaho nga lang ang inaatupag niya. Para may uwi siya sa inyo, di ba? Hindi eh. Hindi, Bianca. Alam kong may mali na. Ibang babae ang inaatupag niya. O anong nakakatawa, Beshi? Niloloko na nga nanay mo, ganyan ka pa kumakatawa. Ay, nako. Concern ka kay nanay? Oo naman. Kasi parang nanay ko na si tita. Huwag ka ngang tumawa yan, Jem. Problemado lang ako rito. Ay, nako. Hayaan niyo na si tatay, Nay. Hindi na yun magbabago. Kung meron man siyang ibang babae, na sigurado akong meron, wala ka nang magagawa. Pero kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para matigil yon. Alam mo bang, bawas na naman ang binibigay niyang pera sa akin? Kasi sigurado ako, binibigyan niya ng pera ang kabit niya. Ay, oo no. Siguro yung pera ni tatay. Pinambibili niya ng sapatos tsaka bag ng kabit niya. Ano sa tingin mo, Beshi? Ganun kaya yun? Hindi naman siguro gagawin yun ni Tito. Sa inyo pa rin ni tita napupunta ang pera niya. Talaga lang ah. Ano ba to? Tumatawag na naman yung inutangan ko ng bigas natin. Teka nga at sasagutin ko lang. Hoy, Jem. Isang beses pa napaparinggan mo ko ng ganito sa harapan ng nanay mo. Humanda ka. At anong gagawin mo? Isusumbong kita kay Rico. Diyan ka naman magaling eh. Magsumbong sa tatay ko. Oo. At gagalingan ko pa lalo para iwanan niya kayong mag-ina. Ganyan ka talaga kasama, Bianca. Sumasama lang ang ugali ko kapag kinakalaban na ako. Beshi. Gigil na ko noon, Papa Dudut, sa mga nangyari, lalong-lalo na kay Bianca. Gusto kong hilahin ang buhok niya hanggang malagas. Gusto ko siyang hatakin palapit kay nanay para isumbong siya. Pero hindi ko ginawa at alam kong malaki ang hawak niyang panlaban sa akin. Talo ako kapag nagsumbong ako. Hinayaan ko siyang pagbantaan ako at hinayaan ko siyang malditahin ako at sa isang iglap ay nawala lahat ng amor ko kay Bianca. Nawala ang pagmamahal ko at respeto ko sa kanya dahil sa pagiging kabit niya sa tatay kong walang kwenta. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para gumanti. Hindi na ako papayag na api-apihin na lamang nilang dalawa. Hindi na ako pwedeng manahimik pa, bahala na ako ano ang mangyari. Kahit iwan na kami ni tatay pagkatapos nitong gagawin ko ay wala na akong pakialam.
Pinuntahan ko si tatay at Bianca or pinuntahan ko ang tatay ni Bianca na si Tito Eric. Sinumbong ko si Bianca at ang relasyon nila ng tatay ko. At tulad nga ng inaasahan, nagalit ang tatay ni Bianca at napakasaya ko. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Totoong kabit ng tatay mo ang anak ko? Opo, Tito. Ako nga po mismo ang nakahuli. At nandyan sila ngayon sa bahay niyo? Opo. Kaya habang nandyan pa silang dalawa, sugurin nyo na. Pasok po kayo. Bianca! Bianca, asan ka? Lumabas ka, ngayon din! Ano nangyayari rito? Sino ka? Ako ang tatay ni Bianca. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa bahay namin. At wag ka magkakamaling saktan si Bianca dahil ipapupulis kita. Nay, hayaan niyo si Tito Eric. Ikaw ang nagpapasok sa kanya rito, Jem. May kailangan kasi kayong malaman. Ano bang nangyayari? Nasaan ang magaling mo asawa, ha? Nasa kusina. Nagluluto sila ni Bianca. Napakahayop talaga! May tumatawag po ba sa akin? Bianca! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Ano ba yan? Bakit may naririnig ako sumisigaw? Sino ka ba? Ako lang naman ang tatay nito ni Bianca. Ikaw ba si Rico? Ginawa mong kabit ang anak ko! Anong pinagsasasabi mo riyan? Anong kabet? Hindi mo alam? Hindi mo alam na ang mister mo at ang anak ko ay magkarelasyon? Rico! Hindi totoo yan! Nagpapakatatay lang ako kay Bianca dahil wala kang kwentang ama! Anak ka na, nagsisinungaling ka pa! Jem, ano ba itong ginawa mo? Pakinggan mo sila, Nay. Para malaman mo. Hayop ka, matanda ka na! Pati kaedad ng anak mo, pinatos mo! Ano ibig sabihin nito? Bianca! Sumagot ka, Bianca! Tinatanong ka ng nanay ko! Napakahayop mo talaga, Jem! Meron pa bang masayop sa'yo? Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Hayop ka pa! Kano magsabi sa akin yan? Eh, ikaw nga nung pumatol sa tatay ko! Ikaw itong sumira ng pamilya ko! Tama na! Tama na! Ano ba nangyayari? Rico! Sabihin mo sa akin ang totoo! Wala! Nagsisinungaling lang sila! Talagang hindi ko pa rin aamin! Ang tigas na ko! Tama na! Dahil tama na po! Tama na po! Tama na po! Huwag niyo saktan si Rico! Mahal ko siya! Bianca! Tita, sorry po. Halika nga rito, Bianca! Manang-mana ka sa nanay mo! Malandi ka! Hayop kang babae ka! Sinira mong pamilya ka! Tita! Huwag mo! Aray! Tama na po! Tama na po! Tita! Tama na po! Beshi, tulungan mo ako, please! Sorry, Beshi. Ginusto mo yan. Kaya magdusa ka. Papadudot, masakit sa dibdib na makitang nasasaktan ang nanay ko dahil sa mga nalaman niya. Pero mas mabuti na yon para magising na siya sa katotohanan. Hinayaan ko siyang saktan si Bianca at ganoon din si Tito Eric. Hinayaan niyang masaktan ng todo si Bianca para madala ito. Sa unang pagkakataon ay kampi ako kay Tito Eric. Pagkatapos noon ay kinaladkad na nito si Bianca paalis sa bahay namin. Wala nang nagawa si tatay pagkaalis ng mag-ama. Kami naman ang binalikan ni tatay, pinagmumura niya si nanay pero lumaban na si nanay. Nakipag-iwalay na si nanay kay tatay, inunahan na niya si tatay. Natauhan na nga si nanay at wala kong kasing saya ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at nagsumbong ako kay Tito Eric. Naging magulo at madugo yun pero mabuti na rin kesa patuloy kaming sakalin ni tatay sa panggigipit niya.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na kaming balita kung nasaan sina Tatay at Bianca. Ang huli kong nabalitaan ay nagtanan sila. Ako naman ay nakakuha ng trabaho para masuportahan ko si nanay. Huminto muna ako sa pag-aaral para makatulong ako sa pag-ahon namin. Mahirap pero kinakaya. Okay na ito kaysa umasa sa isang walang kwentang ama. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jem. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.